Ngayong episode, tatalakayin natin ang Kurobota Pigs. Ito ay nagmula sa Berkshire breed na unang dinevelop sa England at inangkat sila sa Japan noong 1860s. So, isang project namin dito is the Kurobota Pigs. So, yung Kurobota Pigs, ang history nun, at first, nakwento ko lang, yung Kurobota Pigs kasi galing sila ng Western countries. So, from England. So, from England, they gave the pig to Japan as a gift dun sa emperor. So, Kurobota means, it came from Japan, means Kuro, black, Bota means pig. Kaya naging Kurobota siya. Sa paglipas ng panahon, na-develop sila sa Japan bilang Wagyu pork na kilala natin ngayon. Ang Kurobota pork ay madalas ihambing sa Wagyu beef dahil sa sobrang lambot at sobrang katas nito. Kasi nga, compare natin siya or synonymous to the Wagyu ng mga baka. Ganun siya kasi marbling niya is maganda. So, yung fat and meat niya, fat and yung pinaka-lean meat niya is equal. So, parang fat meat, fat meat, ganun yung nangyayari sa kanya. Ngayong episode, binisita natin ang isang farm na nag-aalaga ng Kurobota Pigs. Sa kanilang farm, sa pamamagitan ng kanilang creative entrepreneurship, may added value sila sa kanilang produkto, kung saan mula sa kanilang farm ay ihahatid nila sa mismong event para doon lutuin at maranasan ng mga buyer sa kanilang kasal o anumang okasyon. Meron kaming tinatawag dito na mobile lechon. So what we do there, during the event or during your special occasion, we roast on site. Oo, parang nagpa-viral nga kayo. Doon kayo nahanap sa Facebook. Nakita namin yung mga post nyo. Para makikita mo na, uy, fresh yung luto. Masarap. Kasi iba, let's say, masarap ang lechon. But iba pa rin ang lechon na bagong luto. Ipinapakita nila ang mismong pagluluto ng lechon sa mismong okasyon. Malutong, mainit at sariwa. Diretso sa mga bisita. Meron din kami tinatawag na yung grazing table. Siyempre, pag may event, may grazing table tayong tinatawag, di ba? Yung mga snacks before the event. Kami naman dito, tinulak namin lechon pa lang as snack. Oh, wow. Mauna na yung lechon before yung main event nyo. Kumaga nandun ka pa lang, nasa cup na. So, yun yung isa pa naming Appetizer. like during the cocktails. During cocktails. During no? cocktails. Grabe, ano? Sa Kurobota, bawat kagat ay isang espesyal na pagdiriwang, masaganang lasa at hindi malilimutan na karanasan. Hindi tayo magaling sa food vlog pero ngayon parang gagaling ako kasi special tong niluto para sa atin. Don't forget to like and subscribe. Yan, overwhelmed po tayo and very flattered dito dahil talagang pinaghandaan po nila ng gusto ang pagbisita ng Agri sa Agri. Sir Paolo, maraming salamat. No problem. I'm not expecting na magluluto ka ng Kurobota Pig Lechon. Kaya tinatanong ko anong oras kayo dadating para maisakto namin yung luto eh. Ayun naman pala. And so, pag pumunta po kayo dito, syempre, i-flex na natin, Sir Paolo, ang inyong farm. So, ito yung farm namin. So, Villa Orbe Farms. Nandito kami located sa bayan ng Bailen, Cavite. So, anytime naman, our gates are open. Pwede kayo pumunta dito. Basta yung office hours lang. Yeah. Mamaya to, para mapagpahinga din yung mga tao natin. Yeah. So, dalawa po technology matututunan nyo dito. Napaka-unique yung crab fattening natin na ang gamit po is yung salt. Hindi po sila nag-iigib ng tubig sa dagat. At syempre, ang another emerging industry, yung Kurobota Pigs. Yes. So siya na rin po pwede nyo maging mentor at maging supplier ng inyong mga materyales sa pagsisimula ng inyong babuyan na premium at malawagyu beef ang karne ng inyong mga baboy. Sir, etong mga lechon na ito, ilang months na ba to? Ito, less than 2 months itong lechon na to. I think Mga 2 months 50 to old. 60 days. Ayan. 62 months old. Yeah. So in comparison po sa mga typical na mga native pigs natin, magkano po ang bentahan ng Kurobota lechon? So itong gantong lechon namin, ito yung tinatawag namin na family size. Itong family size namin to, this is 13,100 pesos. Wow. The smallest. The smallest, no? So malalaman natin mamaya kung gaano ka juicy, gaano ka ganda ang laman dahil ka-chop-chopin po ni Sir Paolo yan. Siya na magde-demo. Actually. Hindi, dapat ikaw yung bisita eh. Yung bisita yung nagcha-chop. Hindi ako marunong eh. Chopin mo lang kung anong gusto mong pag-chop. Okay, subukan Sige. natin. Pasyal po kayo dito. Nandito na ang mentor, nandito na ang model farm. So kompleto na po sa Ricados, kaya kakain muna kami. Salamat! Yan. Grabe, Dito ulit. walang effort. Tapos dito. Ganyan ulit. Ayan.
Yan na ulit, sir. Pero natetempt na akong may gusto kong gawin Yan. Sige, yan ang subukan mo ngayon, sir. Yung chin-up mo. Yan oh. Close-upan mo, Tony. Yun oh. Hindi tayo magaling sa food vlog pero ngayon parang gagaling ako kasi special tong niluto para sa atin. Hindi na ako magsasalita. Inggitin ko na lang kayo sa crunchiness. So, isang project namin dito is the Kurobota Pigs. So, yung Kurobota Pigs, ang history nun, at first, nakwento ko lang, yung Kurobota Pigs kasi galing sila ng Western countries. So, from England. So, from England, they gave the pig to Japan as a gift dun sa emperor. Then, ang English name kasi yan is Berkshire. So, Kurobota means, it came from Japan, means Kuro, black, Bota means pig. Kaya naging Kurobota siya. So, ang kaganda doon sa Kurobota pig, it's a pig na it's like synonymous to the Wagyu pork. Kasi nga, very tender siya. Tapos, yung marbling niya is equal. Kumbaga, yung fat and meat is gitnaan ba? Premium. Kasi nga, i-compare natin siya or synonymous to the Wagyu ng mga baka. Ganun siya kasi marbling niya is maganda. So, yung fat and meat niya, fat and yung pinaka-lean meat niya is equal. So, parang fat meat, fat meat. Ganun yung nangyayari sa kanya. Ayun oh. Grabe. Napaka-warm po ng pag-welcome nila sa atin dito sa Villa Orves Farm. Talagang lahat po ng premium nila na produkto pinatikim na. Wala lang yung dragon fruit. Hindi season eh. Hindi pa season. Thank you so much again, Sir Paolo. No problem. So, ipiflex ko lang ulit. Hawakan ko to. Mainit ah. Yan o. Pakalaki. Tinan nyo naman. Close up. Sa sipit pa lang talagang busog ka na. Parang feeling ko ayaw akong pa-away ni Sir Paolo ng buhay. Kasi lechon at saka crab na maraming alig talagang 2 hits ka dito. Double damage ka baga. Kumbaga double kill. Pero masarap yan, masarap yan. Yeah. So, pag-usapan natin, Sir Paolo, yung inyong kubota. No, Kurobota. Kurobota. Yeah. Kurobota. Yung Kurobota is, ito ay nanggaling sa Japan ba? Yeah. Well, no. Yung history niyan, galing siya sa England. England. Niregalo dun sa emperor ng Japan. Emperor Empress ng Japan. Tapos, Tinawag nilang Kurobota. Kurobota. Meaning, Kuro is black, Bota is pig. I see. That's why it's called Kurobota. Tapos, napaganda nila ng husto yung... Hindi, no, it's the Talagang genes. maganda na siya. talaga siya. Talaga, to begin with, maganda Oh. na yung jeans niya. Ang ginawa, nag-improve syempre ang Japanese eh. Mm. So, maganda yung pagpapakain nila doon. Tulad ng pagpapakain nila doon sa mga Wagyu. Kaya, naging very tender, very juicy yung Kaya nga, sobrang baboy. juicy. Hindi na kailangan ng sausawan. Yes sir, yun yung lamang namin dito. Naghahanap na ako kanina na doon sa team mo ng sauce. Sabi niya, hindi mo na kailangan ng sauce, sir, pagka kumain ka ng Kung order Kurobota. sa amin, una sa hanapin, may sausawan ba? Sir, tikman nyo muna. Grabe. At syempre, yung secret recipe na nila yung nilagay sa loob. No, it's the, walang secret recipe naman dyan. It's the pig. It's the pig talaga. It's the pig, it's the pig. Wow. So, kahit mga tanglad, typical, traditional, lechong Pilipino. Very purist kami dito. Mhm. Ano lang kami dito? Salt, pepper, tanglad, garlic. I see. So, paano man naman kayo na-introduce dito sa Kurobota Pigs? Actually, dito sa farm, yung mga gusto namin dito, yung mga produce namin dito, yung mga kinakain ko. Kasi Pilipino tayo, parang pork is life tayo. But, the thing there is, ako mahilig sa lechon. Mahilig ako sa crabs. The thing there, gusto ko lang lumayo dun sa norm or yung common. Kasi sabi ko, kung merong white pigs, may native pigs, dapat hindi ako dito. So, hanap ako ng iba. Doon mo na na-discover yung Kurobota. Doon ko na-discover yung Kurobota. Na okay, let's... Makama siya, okay siya. So, actually, nasa US ako nung first na natikmang. So, ayos to parang ganun. So, ngayon, ilan ang alaga mo ngayon? Meron kaming 22 heads. So, 3 na boar, 19 na sow. Oh. Ano nakikita nyo, sir, sa bagong mga lahi ng mga baboy na to? No? Sa Well, when it ayun comes nga. to business? When it comes to business, syempre, this is a high-end product eh. So, mahal yung materialis mo, mahal mo din siya ibebenta. But, ang kagandaan dito, para dun sa mga farmers natin, pwede siyang i-upgrade. Gamitin yung materialis natin
for example, the boars, Bangga nila sa native. bangga nila sa native natin. Para yung native naman natin is gumanda ang quality. Na-upgrade ng quality. Yes. So, ibig sabihin, pagka upgraded yung mga natives mo, yung upgraded na rin yung presyo ng benta mo. Well, yes. Kasi Dapat hindi ganon. yun, hindi yun. Dapat ganon. Well, kasi ang mangyayari dito, ang native pigs, pag nilechon mo yan, mga 8 months bago maging lechon size yan. Ay, bansot. Okay. Versus dito, 2 buwan lechon size. Ay, no. Mas malaki. So, 2 months old lang po yung chinap natin. So, talagang malaki na. Yeah. Malaki na. Kasi pagka sa native, parang yung 2 months, Ang liit pa biik yun. na biik talaga. Kutsinilyo. Yes. Kutsinilyo yung... Hindi na mukhang kutsinilyo to, sir. Hindi. Lechon na Actually, talaga. Lechon May, na. may misconception dyan sa ano na yun sa cochinillo. Ang cochinillo size talaga should be 5 to 8 kilos lang. So, yung buhay. So, parang 8 kilos dapat yung buhay. So, mga 5 kilos yung the rest. Yung cochinillo na ginagamit natin, hindi dapat siya yung nawalay na. Dapat dumedede pa yan. Doon mo na siya na-out. Mga suckling ba? Yes. Hindi, suckling, biik pwede. But, yung sinasabi natin, less than 28 days. Yung nadede pa doon sa nanay. I see. Yun yung tamang kutsinilyo. Kasi iba gagawin, pabili kutsinilyo, pero ang laki ng kutsinilyo bibigyan mo. Hindi kutsinilyo. Binuka mo lang siya. Lumaki na siya. Pinakalaki mo lang siya. So, itong 2 months old na to, ito ba yung ideal na pinakamaliit na nabebenta nyo dito na lechon? Yes. Yeah. So, Yan. ito namang added value dito is yung inyong farm, meron kayong produce na pang lechon, Yes. nag-out na rin kayo, nagbebenta na rin Yes. kayo on special occasions. Yes. Actually, daily. Kanina, nag-deliver kami sa Tagaytay. Wow. So, marami-rami na rin kayong stocks ngayon. Oh, kaya actually, yung ang advantage namin dito, meron kaming tinatawag dito na mobile lechon. So, what we do there, during the event or during your special occasion, we roast on site. Oo, Para parang nagba-viral nga kayo, doon ko kayo nahanap sa Facebook. Para Nakita namin yung mga post nyo. Para makikita mo na, uy, fresh yung luto. Masarap. Kasi iba, let's say, masarap ang lechon. But iba pa rin ang lechon na bagong luto. Tama. Sobrang iba niya. Tama. Marami na pong naka-attend ng mga weddings na pagka-chop nila ng mga lechon, ituyot na. Kumbaga malambot na, makunat na yung mga balat. Pero dahil nga, very creative entrepreneur si Sir Paolo na on the spot po niyang lulutuin sa kasal mo. Ganda. yun yung Galing na tinatawag idea. Tinatawag Galing na namin idea. na mobile lechon. Yeah, so kayo yung sumisikat ngayon sa Facebook, sa social media na naglilitsyon sa mga event Yes. kung saan-saan. Kaya pala nung napansin ko, parang iba-iba yung lugar, yung mga Yes, post mo. Tapos nung dumating kami dito sa farm, parang wala naman dito yung mga nakapost mo, hindi naman dito nilitsyon yun. Yes. Dahil yung pala is Tsaka meron din lechon kami on-site. Meron din kami tinatawag na yung grazing table. Siyempre, pag may event, may grazing table tayong tinatawag, di ba? Mga snacks before the event. Kami naman dito, tinulak namin lechon pa lang as snack. Oh, wow. Mauna na yung lechon before yung main event nyo. Kumaga nandun ka pa lang, nasa cup na. So, yun yung isa pa naming Appetizer. Appetizer. like, during the cocktails. During cocktails. During no? cocktails. Grabe, ano? So yung kuroboto, sir, balikan natin. Yung pag-aalaga ba dito, pareho lang din Same. lahat ng baboy? Same. But, ang difference nun, mas maselan yung puti versus dito. For me, for I me. see. Ang pinagkaiba lang naman nila dun sa puti, nagkakaiba lang sila dun sa feeds pagdating dun sa finishing stage. Kasi sa finishing stage. Tsaka kung, halimbawa, hinihiwalay na kasi namin early pa lang yung breeder tsaka dun sa panglechon. So, yung finishing nun, dun kami nagkakatalo. Pero bus na yung lechon mo, kuha ka. Sige, dun ako kuha eh. Dito na. Well, so napaka-simple lang din pala, no? So, ang pinagkaiba lang ng kanilang mga baboy is premium. Yeah. So, napansin ko, lahat ng mga alagaan mo dito, gustong alagaan is mga premium. Premium. Magsiset up ka rin lang naman, sabi nga ni Sir kanina, huwag nyo nang tipirin. It makes sense naman kasi yung sistema na yan is one time mo lang i-set up. di ba? So kung gusto niyo po magsimula, pasukin ng Corobota Pig Farming, Sir Paolo, bitahan niyo na sila. Sorry kung sarap ng kain namin. So yung sa Corobota Pig Farming, pwede kayo mag-visit dito sa amin. So nagbebenta kami dito ng mga breeding materials. Ito start yung breeding materials natin upon completion ng vaccine. So upon completion, minsan more or less 60 days na yun. Ngayon, price range niya 90,000 to 130,000 depende dun sa lineage. Pero importante naman din kasi kailangan natin mamuhunan syempre. Kung gusto mo ng magandang quality yung ilalabas mo, mamumuhunan ka talaga. Kahit saan yun. I mean, it's fixed. Kahit anong negosyo na papasukin natin, kailangan mong mamuhunan. Like, in a way na mamuhuna na
maganda yung pwesto ko, maganda yung itsura ng pwesto ko, pamumuhunan yung tawag doon. Meaning, para maging... One-time expenses na lang. Oh, ayun. Hindi Kumbaga, kayo isang bagsakan renovate na ng lang. renovate. Parang, pangat na nito. May Ayoko pera na. na tayo, ayusin natin ulit. Hindi ganon. You, choose long term lang. Hindi naman to isang bagsakan na ginastosan ni Sir Paolo. Hindi, Ito po hindi. 6 years din yung to. farm. 6 years din. Very very strong brand name, innovation, very brave approach. Wala na pa tayong masasabi pa kundi talagang sa mundo ngayon, let's not be scared with technology and innovation. Oo, yun. Kasi Let's yung iba, embrace it. doon natatakot sa technology. Parang, paano pag di nag-work? Ako naman, dahil lang doon, hindi gagawin yan ng hindi nag-work. Siyempre, dumaan ng dumaan ng R&D yan, dumaan ng testing phases yan. So, yung sabi mag-work. Ang question na lang doon, sasama ba ako o hindi? Ayun. Yun yung tanong. Sasama ba ako o hindi? Kailangan sumama ka kasi ang ating industry ng agriculture and aquaculture is going towards modern practices. Kasi iwan na tayo eh. Sobrang iwan na tayo. Tama. Compared to other countries, dati nauna tayo, ngayon iwan na tayo. Bakit tayo nag-i-import? Kasi naiwanan tayo. Hindi tayo magpapaiwan, hahabol tayo. Habol tayo. Yung lagi ko sinasabi kasi naging speaker ako before sa aquaculture. Sabi ko, you look at the map of the Philippines. Ano nasa gilid dyan? Puro dagat. Dagat. Puro dagat. Puro yamang tubig. So, bakit ka naiiwanan? So sabi ko, expand. Embrace the technology. Tama. So there you go. You have a mentor, you have a model farm, and meron kayo matututunan dahil hindi lang sa technology, kundi sa larangan din ng pagninegosyo. Hands-on farmer and hands-on entrepreneur. Very creative ideas ang kanyang pag-added value ng kanyang mga produce. Idinala o hinatid ang paglilitsyon sa kanyang venue ng kanyang mga buyer. Yeah. So napakagaling. Sir, agree ka ba sa agree? Agree sa agree. Approve. Don't forget to like and subscribe.